Tumindig kung inaatake ang ating institusyon. Tatayo ako laban sa sinuman na mananakot sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Mga kapatid, pag-usapan natin itong napaka-viral o napaka-tinding issue ngayon sa ating gobyerno kasi nag-away-away na, malayo pa ang eleksyon. Sinasabi ni VP Sara, mayroon pang 5 taon o 4 na taong mahigit. Ngayon, nag-umpisa na. Kasi masabi natin na ang balimbing kasi sa atin ay kahit hindi season ay siya po ay namumunga talaga. Kaya ito na ngayon ang kahinahantungan nitong ating bangayan diyan sa Kamara versus former President Rodrigo Roa Duterte. Kaya matindi itong mga hamon at matindi itong mga binitiwang salita ni dating presidente at sinagot naman ito ni Romualdez, yung House Speaker. Nagugat ang mga isyong ito, mga kapatid, noong tinanggal ang intelligent fund ng Office of the Vice President. Kaya panoorin natin itong video ito para maliwanagan tayo. Sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Walang pangalang tinukoy si Romualdez pero sa parehong talumpati, dinepensahan niya ang Tiyahang binanggit ang pangalan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na umaatake at nagbabanta umano sa buong Kamara. Sinabi yan ng kaugnay ng umano'y nananakot sa Kamara. Masunod lang ang gusto nila. Nakatutok si Jonathan Andal. Kababalik pa lang ng sesyon ng Kongreso pero matapang agad ang bungad ni House Speaker Martin Romualdez laban sa aniyay umaatake sa imahe ng buong institusyon ng Kamara. Nakakaisa tayo, tumindig kung inaatake ang ating institusyon. Tatayo ako laban sa sinuman na mananakot sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Walang pangalang tinukoy si Romualdez pero sa parehong talumpati, dinepensahan niya ang naging deliberasyon sa panukalang 2024 national budget kung saan tinanggal ng Kamara ang confidential funds ng civilian agencies, kabilang ang sa tanggapan ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Wala pong personalan dito, trabaho lang. Kasunod ng talumpati, nag-convene bilang Committee of the Whole ang Kamara kung saan tumayong majority floor leader si Presidential Son Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Sa sesyon, inusisa ni Albay Representative Edsel Lagman kung sino nga ba ang kritiko at nagbabanta sa Kamara. What recent events transpired subverting the integrity of the House? Ayan, dito, mga kapipol, nagsalita itong si Lacos, itong si Representative, sino ba ito? Na kung sino daw ang nagbanta dyan sa Kamara. Kaya kasi ito silang mga party list ngayon, kung mapansin natin, lahat kasi sila ay sumunod at sumusuporta doon sa liderato ng Kamara kay House Speaker Romualdez kasi alam naman natin, mga kapatid, kung sino ang nakapwesto, yun ang susundin nila. Doon sila lilipat para naman sa susunod na halalan sila ay mabango at manalo ulit. Kasi pag sinuway nila ang isa sa mga umupo dyan, sigurado at malamang matatalo sila pagdating ng eleksyon. Kaya nga dati kung mapansin natin, mga kapipol, noong si PRRD pa o Rodrigo Roa Duterte pa umupo ng
presidente. Doon din sila lahat, halos majority talaga ang sumusunod sa administrasyon. Noong ngayong tapos na ang panungkulan ni PRRD, ayan, nagdahan-dahan ng lumipat, nagbago na ang ihip ng hangin at hindi pa nga malayo pa ang eleksyon, meron pang isang taon mahigit sa lokal at saka siya congressman o senador at saka lokal, malayo pa ang eleksyon. Ngayon nag-umpisa na. Ano ba yan? The name of that accuser so sacrosanct that we cannot mention it before this body. Kasunod ng tanong na yan, tumayo si Senior Deputy Speaker Dong Gonzales. Before I will answer, I will resign now as member and officer of PDP Laban. The one who uttered that word is our chairman from PDP Laban, the former president Rodrigo Roa Duterte, the one who said that, Mr. Chairman. Kailan lang nang tawagin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang TV program ang Kamara bilang pinakabulok na institusyon. Sabay akusa kay Romualdez ng pag-atake umano sa Vice Presidente. Naghamon pa noon si Duterte ng liquidation para daw magkaalaman na sa wala umanong limit na paggamit ng pork barrel funds. Sabi pa noon ni Duterte, binubusog umano ni Romualdez sa mga kongresista dahil tatakbo raw ang speaker sa pagkapangulo. Sagot noon ni Romualdez na audit na ng COA ang Kamara. Ang sabi naman ng Secretary General, ayan, maliwanag, masyado ang sinabi ni PRRD na binusog na ni Speaker Romualdez ang mga congressman para ito ay susunod sa kanya. Kasi may balak itong tumakbo or tatakbo ngayong halalan sa 2028 na pagka-presidente. Pero malabo itong manalo si Romualdez. Basta Duterte ang kalabanin at sa ngayon pa ay sinuway na nila. Sigurado, pabagsak na yan. Alam natin si Duterte, maraming politiko na, mga magaling na politiko ngayon ay pinapahinga niya, pinapatulog. Yung iba, nililibing pa. Napakatindi itong ating former president. Kaya nagkamali sila, binangga nila ito ngayong maaga pa. Kasi hindi talaga sila titigilan yan ni PRRD. Ng Kamara, wala rin daw silang confidential o intelligence fund. Sa huli, nagpasa ng resolusyon ng mababang kapulungan ng Kongreso para pagtibayin ang integridad ng Kamara at magpakita ng suporta at pagkakaisa kay Romualdez. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni Duterte. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Nandal, nakatutok 24 oras. Ayan, maliwanag ang sinabi. Itong mga congressman naglipatan na. Suportado talaga nila si House Speaker Romualdez. Pero ang matindi ngayon kasi gusto ni PRRD, former President Rodrigo Roa Duterte, na pabuksan ang libro at ipa-audit ang Kamara. At sinagot naman ito ni Romualdez na tapos na daw, naka-audit na. Pero dapat talaga ipaliwanag sa taong bayan, malaman kung anong klaseng pag-audit o yan ba ay na-audit na. Kasi itong si